Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Matapos ang matinding babala mula kay pangalawang Pangulo Sara Duterte na pabalitaang umalis ng bansa ang mag-asawang sina Presidente Kuting ng Norte at Lizatanas Mags. Ang mag-asawa ay kasalukuyang hindi makontak at sinasabing umiwas sa kanilang mga responsibilidad sa harap ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ayon sa mga umat, umalis ng bansa sina Kuting at Lizatanas upang takasan ng katanungan at akusasyon na inaasahang tatalakayin sa Supreme Court. Matatanda ang kamakailan lamang ay inilabas ni VP Sara ang isang matapang na pahayag na nagbibigay babala sa mag-asawang tungkol sa kanilang pananagutan sa bayan. Hindi kami mag-aatubiling ipatawag ang sinumang magtatangkang umiwas sa hustisya at pananagutan, ani ni VP Sara sa kanyang pahayag. Ang mamamayang Pilipino ay karapat-dapat sa katotohanan at hustisya. Sa kabila ng kanilang biglaang pag-alis, maraming mga grupo at individual ang nagpahayag ng pagkadismaya at galit sa tila pagtakas ng mag-asawa. Ito ay malinaw na isang hakbang at mga duwag, sabi ng isang mamamayang protesta sa harap ng palasyo. Dapat silang humarap at managot sa kanilang mga aksyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mag-asawa habang ang publiko ay naghihintay ng karagdagang impormasyon. Sa ngayon, nananatiling mailap ang mga detalye tungkol sa tunay na dahilan ng kailang pag-alis at kung ano ang susunod nilang hakbang. Ang isyong ito ay nagdudulot ng matinding kontrobersyal at umaani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan na umaasang magkakaroon ng kaliwanagan at hustisya sa lalong madaling panahon. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Governor Gwen. Nagpahayag naman ng suporta si Cebu Governor Gwen Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakaasa raw ng isang extraordinary unity sa mga Cebuano. Nasa frontline na balitang yan. Ako, I will understand kung itong si Governor Gwen ay susuporta kay PBBM. I will understand. Alam ni Governor Gwen na meron talagang malaking hidwaan ang mga Duterte at Marcos. Pero mas pinili ni Governor Gwen na susuporta sa mga Marcos. Demokrasya tayo. Okay? Rerespetuhin natin ang kanyang desisyon. Kasi hello po, Miss Butterfly, kasi sa tingin ko, doon nagsimula ang pagbibitiw ng suporta itong si Governor Gwen kay Duterte nung panahon ng pandemya. Meron kasing mga kaukulang mga batas o may utos ang si former President Duterte na hindi nagugustuhan na merong conflict po sa governor ng Cebu. Okay? Merong mga gustong ipatupad si former President Duterte na hindi sang-ayon si Governor Gwen. Nagkagulo pa nga yun eh. Okay? So, doon, wala namang, in fairness to our former President Duterte, nagpapatupad lang siya ng batas pero hindi man niya minura itong si Governor Gwen. Tiklop lang ang kanyang bibig. Si Governor Gwen yung sobrang sumabog at that time na ipinakita niya talaga na hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Duterte. Okay? That is as far as I can remember. So ngayon, obviously, I will understand bakit nasa mga Marcos na ang kanyang suporta. Okay? Ang aking tanong dito, si Cristina Frasco. May prinsipyo ka ba, Cristina Frasco? Kasi kaibigan kayo ni VP Sara. Tapos ikaw po ay
dating spokesperson ni VP Sara sa panahon ng kampanya. So, anong ibig sabihin nito? Kayo rin ba na mga mag-ina, Frasco at si Gwen, kapituko rin ba kayo? Na kung saan yung malakas, doon rin kayo? Kahit nagigiba na yung prinsipyo ninyo? Diba? Nagtatanong lang po ako. Continue. John Arawa. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din. So, ngayon, unti-unti na nating nakikita kung sino yung mga kaalyado ng mga Duterte, sino yung mga kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. Dito magre-real talk tayo dito. Ako sa tingin ko sa 2025 election, ito yung magiging prediction ko. Sa 2025 election, alam ko mas maraming kakampi sa mga Marcos. Maraming kakampi sa mga Marcos when it comes to government officials. Kasi nandyan yung power Nandyan yung makinarya. Nasa administrasyon po ang advantage if ikaw ay makipagkaalyado. Ganyan ang takbo ng politika. Okay? So default na yan. Mas maraming susuporta sa mga Marcos na mga government officials. Pero hindi ako takot dyan. Hindi tayo dapat matatakot dyan because at the end of the day, ang taong bayan po, ang kanilang suporta ay wala sa administration na kay Pangulong Bongbong Marcos may nandun sa former President Duterte ang kanilang suporta. Obviously. Kaya nga tinatawag nila ngayon na ang tunay na oposisyon ng gobyerno ay ang taong bayan. Okay? So ganyan yan, yung mga government officials na yan, yung mga nakikita nyo, kakampi yan sa administrasyon dahil ang pakay nila, makinarya. Ang hindi nila maiintindihan itong mga politicians na ito, taong bayan pa rin ang mananaig. Hindi nyo makokontrol ang inyong power sa mga gusto ng taong bayan. Yun lang ang aking masasabi dyan. Diyan, 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu Governor. Kita mo? Hinawakan pa niya yung kamay ni PBBM. Sa body language na yan, na ipinakita ni Governor Gwen, I'm here. I will support you. Pero ang tanong, Governor Gwen, ang mga tao dyan sa Cebu, loyal ba yan kay PBBM lahat? Hindi mo ba pinakikinggan, Governor Gwen, ang mga hinanaing ng taong bayan sa probinsya ng Cebu? Kasi sa tingin ko, nagrereklamo na rin sila sa administrasyon na ito. Pero ikaw, mas pinili mo yung being politician sa hinanaing ng taong bayan, nasa inyo na yan. Tingnan nyo ulit paano hinawakan ni Governor Gwen si PBBM. That shows support. Sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu Governor Gwen. Tingnan nyo, tinatap niya yung dito ni PBBM. Parang, I'm here, I'm ready to support. That's a genuine support. Di yun plastic. Garcia sa kanyang talumpati, hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity. And yet ang topic ng kanyang speech, is about unity. So, syempre, parang pinariringgan ni Governor Gwen yung dating campaign slogan nila na unity. Sino ba yung uniteam? Unity is uniteam. Si VP Sara po at si Presidente Bongbong Marcos. Yun naman talaga, di ba?
Sa kanyang speech, he is talking about unity. So, syempre, matamaan si VP Sara dyan. Dahil, kabago-bago lang, tumiwalag si VP Sara sa Uniteam. Diba? Hindi naman siguro tayo bulag dyan. Diba? Wag na tayong Ang mga DDS kasi, hindi mga bulag. Oh. Hindi mga bulag ang DDS. Mag-real talk tayo. Somehow, we fail. We fail. Obviously, ito, basa ko ito ha. This is my own opinion. Ang basa ko dito, ang ibig sabihin niya, we fail. Nag-fail yung Uniteam ni PBBM at ni VP Sara. We fail. Oh. Kasi sineportahan niya yan eh. Oh. Pero, Governor Gwen, alamin mo rin bakit, ano ang pulot dulo. Bakit si VP Sara nagbitiw sa Uniteam? Kasi kung sarado ang isip mo, dahil ang iniisip mo, hindi mo nagustuhan yung panahon ng pandemic sa pamamalakad ni Duterte, imbaling-mali ka. Alamin mo muna, what's the real deal? Paano nila binugbog ng batiko si VP Sara? Totoo. Isabihin mo yan sa mukha ni PBBM na the Uniteam failed because sa mga tambaluslos na mga tauhan dyan. Kasi malilin lang na naman ang taong bayan dito eh. We fail to achieve it. Nag-react daw si PBBM dito, tumawa raw nung patungkol dito sa speech ni ni Governor Gwen. Kasi yung nag-speech siya dyan, na present si PBBM. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBBM sa Natawa raw si PBBM sa speech ni Governor Gwen. Ito, ako nang magsasabi ha, bakit natawa si PBBM? Natawa siya kasi parang ang ibig sabihin ni PBBM na alam pala ng gobernador kung ano ang nangyari sa amin ni VP Sara. So, sa basa ko dito is natuwa si PBBM dahil supporter niya si Governor Gwen. Pero Mr. President, hindi mo kasi alam ang the real reason bakit si Governor Gwen ay nag-support sa administrasyon ngayon. Ang totoo niyan, Mr. President, may hindi pagkakaunawaan sila with Duterte nung time ng pandemic. Yun ang totoo. Sa tingin ko ha, ito yung basa ko ha, opinion ko ito, again, lagi kong sinasabi. Basa ko dito, ginamit lang ni Governor Gwen ang popularidad ni PBBM. Ginamit niya ang administrasyon. Kasi, this is play of politics. Sometimes, ang isang politician, isasakripisyo niya ang kanyang prinsipyo para mananatili ang kanyang proyekto. Okay? Ang kanyang plano. Kasi, siyempre si Governor Gwen matatakot rin ito sa administrasyon. Matatakot rin ito kasi kung ito na kasi ang nangyari ngayon eh. Nakikita natin na yung mga local governments na hindi sasang-ayon sa mga ginagawa ng administrasyon, hindi binibigyan ng budget. I'm talking here about the Kamara ha. They are always in power when it comes to that. Kung ikaw is at the end of the day, doon nakasalalay ang budget kung sila yung hawak doon eh. Kung for example, if you are the governor, meron kang proposal na ganito kalaking proyekto, ang magdesisyon yan ang Kamara.
konektado yan lahat. So, syempre, si Governor Gwen, magpasipsip rin. Okay? Pero, dalawa ang reason bakit supportive si Governor Gwen kay PBBM. Number one, hindi sila nagkaunawaan ng dating administrasyon. Pangalawa, ang kanyang anak under the PBBM administration at nagpasipsip ito. Yan. Dalawa yan. Talumpati ng gobernadora, pero naging seryoso ang usapan nang muling Ami Cabrera Davao, hello Sir Donmar, maayong buntag from Saudi Arabia. ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos, lalo't isang vote-rich na probinsya ang Cebu. With a man who called for unity. Well, Mr. President, our delegates who just had a crash course on Philippine politics, Star Gemini, welcome to Donmar TV. may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever. Stronger. Governor Gwen, ako hanggang-hanga naman ako sa mga ginagawa mo sa Cebu kasi sabi-sabi, no, I'm not so familiar, pero magaling ka raw na pagka-governor. Walang problema diyan, no? Di ka naman siguro corrupt, no? Magaling ka. Pero I am afraid of you, Governor Gwen, na baka yung political career mo na yan, baka ito yung ikasisira mo. Alam niyo ba kung bakit? Sumuport ka kay PBBM. Ngayon, are you 100% sure na ang buong Cebu supporter ni PBBM? Yan ang unang tanong. Ngayon, may mga narinig akong istorya na ang kakalabanin mo sa pagtakbo soon ay itong si Rama. Okay? Kayo yung malakas dyan. So, si Rama ngayon is supporter ni Duterte. Now, Governor Gwen, magre-real talk tayo dito ha. Ang mga dilawista na lang po ang nagsuporta kay PBBM ngayon. Pero about the government officials, walang problema. Lahat nakasuporta kay PBBM. Ang tanong, ang taong bayan. Yan ang malaking tanong, Governor Gwen. Kasi kung ang iniisip mo na mananalo ka in the next election kasi supporter ako kay PBBM, nagkakamali ka dyan. Oh. Kasi sa totoo lang, lahat ng mga na umamin na sila po ay loyalista ay DDS na ngayon. DDS na ngayon. Dahil pati sila, inamin nila, nabudol sila kay PBBM. Okay? Oh. So, yung pagsuporta mo niyan, yung ipinakita mo na speech na yan, na klarong-klaro yan ha, supporter ka ni PBBM. So, ako rito, ang basa ko rito, this is my own opinion, again, ito yung ikasisira ng karir mo. Ito yung ikasisira ng masasabi nating mga supporters mo sa Cebu na nagsusupport po kay Duterte, hindi na yan boboto sa inyo. Ang iboboto niyan si Rama. And that will tell. Kasi ikaw naman talaga ang nasa posisyon ngayon sa bilang governor. Let us see kung sinong mananalo sa inyo, si Rama ba o si Governor Gwen. 'Di ba? Pero sana, ito yung advice ko sana sa iyo, Governor Gwen, sana hindi ka na lang nag-speech ng ganyan. Dapat hindi mo pina-obvious. Kasi dito naging obvious na eh. Hindi ko nga alam kung ikaw ba ay tatakbo in the national government. Hindi ko pa rin alam. Kasi kung tatakbo ka ng national government, matatalo ka talaga. Oh. Dahil ang mga supporters ng Duterte, kung kukontrahin mo ang Duterte, talagang lalaglag ka. Right here in this
island of Cebu. Noong nakaraang buwan lang, matatandaang nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP. Pero again ha, lilinawin ko, wala akong reklamo sa the way Governor Gwen handle as a governor in Cebu. Ha? Wala akong problema dyan kasi hindi naman ako familiar sa kanyang mga ginagawa. Sabi dito ni Alfred Teves, rama kami. So it's between a competition, no, of Rama and Governor Gwen. Ang partidong Para sa akin ha, kung mas malakas si Governor Gwen kay Rama dahil dito sa pagsuporta ni Gwen kay PBBM at si Rama nagsuporta kay Duterte, there's a big tendency na babaliktad yan. mumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora. Nang pagkakataon na niyang magsalita, pinuri ni PBBM ang mga achievement na anak ni Governor Garcia. Of course, pupurihin mo kasi tauhan mo yan. Nandyan ka sa baluarte ng nanay. Si Tourism Secretary Cristina Frasco, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago. Sabi ni The Ghost, traidor yan si Governor. Actually, si VP talaga ang ginamit niya kasi alam niya ni hindi na nanalo si BBM. Si pagka VP. Alam niyo no, dito pa ako natawa. Sinabi ng mga dilawista at itong mga vloggers ni Tambaluslos na si VP Sara raw trahidor kay PBBM. Sabi ko, paano naging trahidor si VP Sara? Na ang sa posisyon ngayon, ang sa sitwasyon ngayon, sino ang naka-benefit? Ha? Noong time na tumakbo silang dalawa ng unit team, VP Sara at PBBM, nanalo po si PBBM. Dahil sa tulong ni VP Sara. Sino ngayon ang in power? Sino ang naka-benefit sa kampanya? Sa pagiging unit team ni VP Sara, ni PBBM, sino ang naka-benefit doon? Si PBBM. Siya yung presidente, siya yung in power. Tapos sasabihin nyo na si VP Sara ang traidor? Hindi naman siguro. Kasi kung sasabihin mong trahidor si VP Sara, walang nakukuha si VP Sara sa pagiging unit team niya. Ang nakukuha lang niya, natulungan niya po si PBBM na manalo. So, trahidor ba yon? Sino yung in power ngayon? Baliktad yata. Dahil dito sa pagtulong ni VP Sara, dahil nag-agree si VP Sara na makipag-unit team, nanalo sila. Ngayon, sino ang nilaglag ng administrasyon? Sino ang binatikos? Si VP Sara. Siya yung, dahil raw sa pagbibitiw ni VP Sara, traidor na raw si VP Sara. Gusto nyong, di ko kayo maintindihan gusto nyong magbitiw bilang DepEd si VP Sara. Tapos, nung pagbitiw na ni VP Sara, traidor talaga si VP Sara dahil nagbitiw. Ano ba talaga? Saan ba po posisyon si VP Sara niyan? Hindi po si VP Sara ang traidor. Siguro si PBBM ang traidor, hindi si VP Sara. Kasi si VP Sara walang na-benefit. Wala siyang nakukuha. Siya yung trinahidor. Binatiko siya ng kamera, binatiko siya ni Tambaluslos. Ngayon, ayaw niya sa unit team dahil ginamit lang siya. So, sino yung traidor? O di si PBBM yung traidor, huwag niyong baliktarin. Ang bobo niyo talaga Ekonomiya, nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Sabi dito ni Maria Rosario Aklan, tama ka Sir Don Mark, kahit kailan, hindi nag-traidor si Inday Sara. Ang trinaidor, lahat tayong nabudol. Correct. Di ba? So, ako, alam ko naman na iba-iba ang ating opinion dyan, pero ako, para sa akin wrong move itong ginawa ni Governor Gwen. Sana hindi na siya napahalata doon sa kanyang speech. May tendency matatalo ka kay Rama.
kapag yan si Presidente, former President Duterte na ang mag-endorse kay Rama, naiboto natin itong si, mananalo yan si Rama. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Di ba? At ikaw naman, Frasco, nagtatanong lang kami, kumusta na po ang inyong relasyon kay VP Sara? Yun lang ang tanong namin. Iniisip mo ba na dating spokesperson ka ni grabe talaga basta politika, marami talaga mga trahidor. Yung nagmukhang mabait pero at the end of the day tatrahidorin ka rin. Di ba? Okay, so punta tayo dito sa next nating topic. Trillanes, ito na yung sinabi ko sa iyo, Trillanes. Hindi ka pinakikinggan ni Hontiveros. Dahil dati nang sinabi ni Basti Duterte, buti pa itong si Hontiveros ay may consistent. Ito yung ibig sabihin ni Basti ha. Consistent si Hontiveros. Opposition, ayaw ng mga Marcos. Nung si Trillanes ay nang iinganyo na magsanib puwersa itong Dilawan at si Marcos, sabi ni Hontiveros, ayaw niya. Kasi ayaw niya na sa Marcos. Prinsipyo ba? Yan ang prinsipyo niya. Ayaw niya sa Marcos. Ayaw niya talaga. Okay? Ito, panoorin nyo. Paano nilaglag ni Hontiveros si Trillanes. Sa politika, malabo raw mangyari ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes ng pagsasanib puwersa ng mga taga-oposisyon Malabo raw yung panawagan ni Trillanes. at Administrasyong Marcos. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, mas gusto nilang bumuo ng solid opposition kasama ang mga anti-Duterte at hindi rin pro-Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Enriquez. Hindi pabor si Senator Risa Hontiveros sa mungkahi ng kaalyado niya sa oposisyon na si dating Senator Antonio Trillanes. Evangeline Gonzalez, hello po. Hi Sir Don Mar. Duterte support. Mamatay sila ng inggit. Mamatay sila sa inggit. Ayan. Maraming salamat Evangeline Gonzalez. Na dapat magsanib puwersa ang oposisyon at Administrasyong Marcos para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado. Ayon sa Senadora, bagamat may issue sa mga Duterte, hindi rin daw pwedeng kalimutan ng oposisyon ang kasalanan ng mga Marcos. Bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations. In fairness ni Hontiveros, consistent siya. Kung dati hindi siya naniniwala sa Marcos, hanggang ngayon hindi pa rin siya naniniwala. Kung dati naniniwala siyang maraming kasalanan ang mga Marcos, consistent pa rin siya na yun pa rin ang kanyang pinaninindigan. Di ba? So Trillanes, makinig ka dito kay Hontiveros. Bakit ayaw nila sa inyong panawagan? Relations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. Dahil hindi tatakbo sa 2025 elections, abala ngayon si Hontiveros na tulungan ng Liberal Party sa pagbuo ng senatorial lineup para sa halalan. Tinulungan ni Hontiveros si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at itong si Chel Jokno. Sa dami-raming mga nagsulputan ngayon na mga kaalyado ni PBBM at ni Duterte, no? At yung mga Duterte, no? Para sa akin, Hontiveros, mukha yatang ang mga dilawan ngayon, mukhang wala na. Si Bam Aquino, wala, hindi na yan mananalo. Kiko Pangilinan, hindi na yan mananalo. Chel Jokno, hindi. Pangatlo na kayo Dilawan, yung una, o sige, let's say, ang nag-aaway ngayon, Marcos at Duterte. Pero itong Dilawan, wala, hindi na kayo napapanahon ngayon. Wala na kayo. Yung mga supporters ni Lenny Robredo na Pinklawan, wala na. Nag-transfer na sa Marcos administration. Dilawista na ang tawag sa kanila. From Dilaw,
nagki-claim sila ngayon na loyalista. O, dilawista na yan sila. Kaya ang sa akin dito, Hontiveros, ha, pangunahan ko na kita. Nagsasayang ka lang ng pera at effort dyan at enerhiya. Nagsayang ka ng panahon dyan. Kung susuporta ka dyan, matatalo rin yan. Itong si Chel Jokno, ilang beses na itong natalo. Kiko Pangilinan, ilang beses na itong natalo. Bam Aquino, hindi pa ba kayo hindi ba pa ba kayo nakakaintindi noon? Ayaw na ng tao, sinusukan na ng taong bayan yung dilaw. Sa ngayon, sina dating Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Attorney Chel Jokno pa lang ang kakandidato. Target daw nilang makabuo ng 12, kaya umaasa silang sasama sa slate. Sasama pa itong si De Lima. Si De Lima, hinihintay nila ang desisyon. Ako, advice ko sa iyo, De Lima, ha, manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. Buti pa yung time na ikaw ay DOJ ni Aquino. Mukhang mas doon ka bagay. Ikaw magpasalamat ka na lang sa Panginoon na nanalo ka sa kaso. Manahimik ka. Kung ikaw, De Lima, kung lagi mong magtanim ka ng galit sa mga Duterte, ha? At aawayin mo naman, re-resback ka sa ginawa nila, pasalamat ka na nga, ha? Nanalo ka. If you want to live peacefully, dahil nga sabi mo na ikaw ay maraming mga nasayang na panahon at araw doon sa kulungan, pagbutihin mo. Ha? Make use of your time sa mga sabi mong nasayang. Kasi kung papasok ka naman sa politika, baka ang ending na naman, kalkalin na naman yan, yung issue mo. Diba? So, it's better na manahimik ka na. Spend time with your family. Yun lang ang advice ko sa iyo, De Lima. Si dating Senador Laila De Lima, kahit nagsabi na itong wala pa siyang planong muling tumakbo. Aminado naman si Hontiveros na kailangang magparami ng oposisyon. Pero kung hindi sa administrasyon, kanino pa ba sila pwedeng makipag-alyansa para makabuo? Si Hontiveros naman, very confident. Hindi niya tinanggap yung panawagan ni Trillanes. Diba? Pero, let me tell you also, Hontiveros, on the other side of the note. Kung tatanggapin mo yung panawagan ni Trillanes, malaking chance na tataas yung boto ninyo. Sa totoo lang. Ha? Malaking chance na madagdagan yung votes ng mga sinuportahan nyo. Sila Kiko, Chel at si Bob. Madadagdagan. Pero kasi mas pinili mo yung prinsipyo mo, mas lalo kayong lalaglag. Ganyan yung sitwasyon nyo ngayon, Hontiveros. Ang hirap-hirap. So it's better na give up na kayo. Ang solid opposition. Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi sama nyo na si Leni Robredo. Rin aliado sa mga Duterte. Pag inanunsyo namin public... Bakit? Ito yung aking, na-mention na naman niya si Duterte. Bakit kasi yung mga pagtakbo nyo, ang pinagbabasihan nyo mga Duterte? That means to show na ang politics ngayon sa Pilipinas, nakasalalay lahat sa mga Duterte. Ang takbo, ang laro ng politika ngayon, Duterte. Ang kampo ng itong mga dilawista kay PBBM, pinagbabasihan si Duterte. Sa Dilawan rin, ang pinagbabasihan Duterte. Bakit ganyan? Dahil alam nyong malakas ang mga Duterte. Dahil alam nyo, ang mga Duterte ay taong bayan. Nakikita ng taong bayan na ang mga Duterte po ay yun yung kakampi ng taong bayan. Yan, Hontiveros.
kayo ni minsan nagpakita ba kayo, nakakampi kayo ng taong bayan? Hindi. Lagi nyo lang inaaway yung mga kalaban nyo sa politika. Si Kibuloy. Si Alice Guo. Yun ang mga lagi nyong ginagawa. Sino pa ba? Tapos ngayon, si Duterte na naman. Ang gusto nyong paimbestigahan. Ang nakikita ng taong bayan sa inyo, panggulo lang sa politika. Hindi nakikita ng taong bayan kung ano yung malasakit na ibinigay nyo, kung nagkaroon ba kayo ng impact sa taong bayan. Hindi nagkaroon kayo ng impact sa kalaban. Siyempre, ayaw talaga ng taong bayan sa inyo. Yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po Sama-sama na kayo lahat kasi pupunasan namin, lilinisin namin yung inidoro para sama na kayo doon lahat natin. It's part of the work in progress. Noong 2022 sama na kayo lahat doon. Punasan nyo ng maigi yung anidoro, 22 elections, si dating Vice President Leni Robredo ang mukha at leader ng oposisyon. Maugong na ang plano niyang tumakbo sa pagka-mayor ng Naga pero wala Tama yan. Mag-mayor ka na lang. pang formal na announcement. Kaya umaasa si Hontiveros na baka pwede pang magbago ang isip nito at sa Senado na lang tumakbo. Si Trillanes naman, naiintindihan Ito rin si Trillanes, grabe. Ang taas ng confidence. daw ang posisyon ni Hontiveros kung bakit ayaw niya sa mga Marcos. Kaya ititigil daw muna niya ang panawagan para pag-isahin ang oposisyon at administrasyon. Guys, si Tim Bura, bigyan nyo ng tissue dahil umiiyak yan ngayon. Nasasaktan yan Hanggat hindi sila ulit nag-uupo. Tim Bura, pasensya na po. Sorry kung nasaktan ka. Humingi ka ng mga tissue paper diyan kay sa mga moderators namin. Wala naman daw kaso sa kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bato de la Rosa kung matuloy ang alyansa ng administrasyon at Liberal Party. Kapag ganito na raw ang nangyari, ang mga Duterte na talaga ang magiging oposisyon. Baka ganun ang pagtingin niya. Bakit, hindi na sila maging oposisyon. Ang advice ko rin sa iyo, Senator Bato, ako nakasuporta ako kay Bato Kasi naniniwala ako na loyal ito ni Tatay Digong. Pero ang advice ko lang sa iyo, Senator Bato, magpakita ka ng kamay na bakal. Okay? What do I mean by that? Ipakita mo na hindi ka rin sang-ayon sa mga iilan ng mga ginagawa ni Marcos. Kasi maraming nagsasabi ng mga taong bayan na ikaw raw ay playing safe ka raw, no? So minsan naman, Senator Bato, para hindi mawalan ng hindi mawalan ng trust ang taong bayan sa inyo, magpakita ka ng kamay na bakal na kung panindigan mo yung mga maling ginawa ng gobyerno, maling ginagawa ng administrasyon ni Marcos. Diba? Kasi alam ko, naiintindihan kita, Senator Bato, na marami kang kaibigan dyan sa mga senador na kakampi ni PBBM, pero hindi kasi yan importante, Senator Bato. Ang importante is yung relasyon mo sa taong bayan. Kung nagustuhan ka ba ng taong bayan. Sometimes we have to be frank. Kung hindi mo kaya, Senator Bato, that's what you are going to work with. Okay? Being frank. Huwag ka nang anong tawag doon? Huwag mong pagbabasihan kung ano yung sasabihin ng mga friends mo dyan sa Senado. Gawin mo yung magsalita ka ng prangkahan. Para naman ni Duterte, walang yun ang ma-advise ko sa iyo. Yung kulang sa inyo Kayo ni Senator Tolentino at saka si Bongo, kayong tatlo. Playing safe yung mga sinasabi ng iba. Pero ako naman, naiintindihan ko yan. Pero yung mga taong bayan, hindi natin yan mapipigilan kung yan ang sasabihin sa kanila dahil yun ang nakikita nila. Di ba? So I hope, Senator Bato, i-level up mo yung pagiging stricto mo. Okay? Yung liberal,
magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So magiging administration na sila. So gusto nilang gawing opposition. Baka yung style mo ngayon, Senator Bato, na marami kang kaibigan dyan sa Senado na ayaw mo lang sila masaktan. Di ba? Baka yan ang reason na hindi ka mananalo sa susunod na election. Oh, malaking ano yan. Impact yan. Kasi yung mga DDS, sa totoo lang, na-dismaya sila sa ginagawa mo sometimes. Ibinoto ka sa pagiging bato mo. Pero hindi na nila nakikita yung pagka-bato mo. Oh. Pero ako, don't worry, Senator Bato. I will still support you. Kasi alam kong loyal ka ni Duterte. Doon na lang yun nakasalalay ang paniniwala ko sa iyo. Dahil ikaw ay loyal na kaalyado ng ating Tatay Digong, kaya susuportahan ka pa rin namin. Ngayon, yung Duterte. Sa ngayon, tanging si Bato at Senator Bongo pa lang daw ang manok ng PDP sa pagkasenador. Si Senator Francis Ito si Bongo at itong si Sir Tolentino, ito lang yung ma-advise ko sa iyo, sir. I-level up nyo ang pagiging pagkampi nyo kay Duterte. I-level up nyo lang. Tolentino kasi hindi nila masabi kung tatakbo pa sa ticket nila o lumipat na. Kaya kung matuloy man daw sa pagtakbo ang mga Duterte gaya ng sinabi ni VP Sara, mas lalakas pa sila. I know VP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad. Ibig sabihin, naniniwala po si Bato de la Rosa na yung sinabi ni VP Sara na tatakbo si Pulong, si Baste, at si former President Duterte ay totoo yun. Oh, naniniwala si Bato na totoo yun dahil hindi naman yan magbibiro si VP Sara raw. Talagang mangyayari yan. Nagbabalita mula sa frontline. Yan ang ikinatakot ngayon ng mga kalaban ng Duterte. Bangungot sa kanila ang Duterte. Duterte. Bangungot sa kanila. So ito, punta tayo dito sa tinatrabaho nga nila itong si former President Duterte. Pag-aresto kay former President Duterte, maaaring mitsa para sa panibagong people power. Which is tama naman si Rocky. Kung itong administrasyon na ito, kung ang layunin ninyo ay makulong si former President Duterte, I'm afraid baka yan ang dahilan. Baka mag-people power at matanggal ang inyong presidente. Dahil ang taong bayan po, grabe ang kanilang suporta dito kay former President Duterte. Kung yan ang plano ninyo, na ipakulong niyo si Duterte, good luck. Yung masasabi ko sa inyo, good luck. Yung mga talagang nagnanais na ng pagbabago sa gobyerno, nag-aantay lang ng mitsa para maghusga muli. Dahil 2 beses na tayo nag-people power para tanggalin. Maraming salamat, Evelyn Dipiquila. Tama ka, Sir Don Mar. Ayan. Marilyn Bundok. Tama po. Duterte. Ayan. Ang mga presidente na hindi na po katanggap-tanggap sa mga mamamayan. So tignan po natin, baka pag pinaaresto naman ng presidente Duterte ng Kongreso dahil sa hindi kanyang pagsipot, baka yan ay maging mitsa na maghusga muli ang taong bayan. Tingin ko hindi sila sigurado na matutuloy ang kaso sa ICC. So kung hindi matutuloy ang kaso sa ICC, nais nilang mapahiya ang dating Presidente Duterte maski man lang sa Kongreso. Pero tama naman ang naging kasagutan ni Presidente. Kung reklamo yan tungkol sa patayan, magain kayo ng kaso sa piskal. Nang sa ganon, maihain ang tamang kaso sa hukuman at hindi dyan sa Kongreso. Bakit magiging in aid of legislation ang investigasyon tungkol sa di umanong mga extralegal killings? Samantalang, meron bang kinakailangan ng batas? Hindi ba sapat yung ating murder
Hindi ba sapat yung ating international humanitarian law na po pwede ring litisin ang murder bilang war crimes or crimes against humanity or genocide? Wala na hong bagong batas na po pwedeng... Kaya nga, ngayon, ang Kamara, hoy mga taga-Kamara, wala na ba kayong nakikitang ibang option para mapakulong si Duterte? O kaya kung wala na kayong option, hinto na lang kayo. O baka utos yan ng kapangyarihan dyan sa Kongreso. Sino ba ang may utos na, natatanong lang ako ha, sino ba ang may utos na ilaglag talaga at gusto nyong mapakulong si former President Duterte? Kasi lahat na ng anggulo, lahat na ng anggulo sa batas, sinusuri nyo na kung ano yung pinaka-the best na makulong si Duterte, pero hindi nyo mapakulong-kulong yan. So you better stop na lang. Bakit hanggang ngayon tuloy na tuloy pa rin kayo? Inutusan ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo yan pwedeng ganun-ganun na lang. Kasi, ito I will give you a scenario. Kung si Duterte ay pupunta dyan sa Kamara, mapapahiya lang kayo. Buti nga si Duterte ayaw niya. Yan ang una. Pangalawa, lahat yan na mga pinaggagawa nyong investigasyon na yan, useless yan. Bakit useless? Hindi yan ang tamang paraan para malaglag nyo ang isang tao. Kung gusto nyong ipakulong si Duterte, ito lang kung gusto nyo, kung ginamitan ko yan ng kung may plano kayong magreklamo ng ganyan, punta kayo sa piskalya o sa hukuman, doon kayo magreklamo. Di ba? Sino ba ang may utos sa inyo? Si Tambaluslos ba? Nagtatanong lang ako. Kasi pera na naman ng taong bayan yan. Every hearing, gumagastos ng pera ng taong bayan. Tapos kung mapakulong nyo si Duterte, kung ano ang endgame ng mga Duterte, ang tanong, mabubusog ba ang taong bayan? Bababa ba ang presyon ng bigas? Masusolve ba natin yung West Philippine Sea? Yan ang tanong. Yan ba ang tamang solusyon? Wala. Away politika lang yan. Yan ang endgame niyan. So you better stop. Kasi kung mapapakulong niyo si Duterte, malaki ang gulo. Ang daming supporter ng mga Duterte, magiging magulo yan. Paipasa ang Kongreso dahil pati nga po yung ating international humanitarian law dito sa Pilipinas, naging batas dahil nga sa mga panahon na yon, hindi pa tayo pumapayag maging miyembro ng ICC. Ibig sabihin, wala na nga pong dahilan para umakto ang ICC sa mga kasong yan dahil dito sa Pilipinas mismo. Kasi ang ibig sabihin ni Rocky dito, there's a big tendency na mag-people power. No? Kung si Duterte na ang yayariin nila. Ako naman, sa totoo lang, ayaw ko yung people power na yan. Kasi, yung people power na yan, walang magandang idinidulot yan. Nag-people power na tayo noon, pangalawang times na tayong nag-people power, pangatlo, wala. Did it make good to our country? No. Gulo lang yan. Di ba? Pero wala tayong magagawa. Wala akong magagawa kung ang tao talaga ay mag-people power. H. Liza, hello po. Yung Rome Statute na pinapatupad ng ICC, ginawa na rin batas dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, pwede ng mga hukuman sa Pilipinas ang maglitis sa mga tao na gagawa ng krimen sang-ayon sa international humanitarian law na inulit lamang ang mga probisyon ng Rome Statute. Hello po, Chris Sally. So ang sabi ni Presidente Duterte, tama lang naman, di maghain kayo ng kaso doon sa hukuman dahil ang lehislatura naman ay hindi hukuman. Kung nais patunayan ang pagkakasala ng isang tao para sa krimen, dumaan sa proseso at yan po ay sa piskalya
at sa Sa hukuman. hukuman. Oh, tama. Pangalawa, ang sabi ni Presidente Duterte, abay ako inaakasuhan nila ng pumapatay. Bakit ako magsasalita sa Kongreso? Meron akong karapatan against self-incrimination. Meron akong karapatan para manahimik. So, Magandang tanghali, Ma'am Crisali. sasagutin ko yan sa tamang venue. At ang tamang venue ay sa piskalya at sa hukuman. Correct. So, ngayon, ang tanong, anong gagawin ng komite sa Kamara? Alam naman natin na kapag ikaw ay hindi sumipot sa imbitasyon, pwede kang isamons. Pag ikaw hindi nasamons, pwede kang makontempt. So, anong mangyayari na susunod? Paaresto ba nila ang isang dating presidente? Correct. Sa ating kasaysayan, wala pa po atang dating presidente na kinontempt ng Kongreso. Miski sila hindi na presidente. Bakit? Siyempre, respetuhan lang yan. Diba? Respetuhan lang Sa yan. totoo lang, yung ginagawa ni Duterte sa war on drugs, nagugustuhan yun ng taong bayan. Ang maraming mga inosenteng tao ang nasalba. Diba? Oh. Sa totoo lang. Nagugustuhan yun ng taong bayan. Nagsasabi lang ako ng totoo, ha? Yan, na naging presidente yan minsan. Minsan naging simbolo ng bansa dahil sa ating bansa, ang presidente ay siya ring simbolo ng soberenyang Pilipinas. So tingnan po natin ang mga susunod na pangyayari ni mga presidente na kasuhan sa hukuman. May mga presidenteng na-dismissan ng mga kaso sa hukuman. May mga presidente na na-impeach ng Kongreso at voluntaryo naman na nag-resign. Pero tignan po natin ang susunod na kabanata kasi alam mo, yung mga talagang nagnanais na ng pagbabago sa gobyerno, nag-aantay lang ng mitsa. Marieza C. Ricafort, hello. Donmar, watching from Rome. Ayan. Ako kahit anong mangyari, Duterte pa rin forever. Ayan, Franco Narada. Para maghusga muli. Dahil 2 beses na tayo nag-people power para tanggalin ang mga presidente na hindi na po katanggap-tanggap sa mga mamamayan. So tignan po natin, baka pag pinaaresto naman ng Presidente Duterte ng Kongreso dahil sa hindi kanyang pagsipot, baka yan ay maging mitsa na maghusga muli ang taong bayan. At ang kapansin-pansin, attorney, nung panahon ng Duterte administration, hindi ito niya pinigilan yung mga pagdinig dun sa sinasabing Davao Death Squad, yung mga sinasabi. Nagtuloy-tuloy ito, no? Kumbaga, nasa administrasyon, pero malaya pa rin niya na pinapayagan na magkaroon ng ganitong diskusyon or pagdinig. No? So doon mo palang makikita na wala siyang kinalaman. Inayaan niya na maggumulong yung investigasyon pero wala naman silang napakita. Tapos ngayon, muli na namang bubuhayin, same pa rin naman siguro yung magiging sagot niya nung nakalimutan. Huwag natin kalimutan, ang sabi dati ni Leila de Lima bilang bagong talagang Commission on Human Rights chairman, no? Napapatunayan niya na si Rodrigo Roa Duterte ang nasa likod ng Davao Death Squad. Natapos sa kanyang termino bilang CHR, naging kalihim ng Secretary of Justice, wala rin namang pinatunayan tungkol sa Davao Death Squad at si Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin ni Attorney Harry Roque, tatapusin ko na yan. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.